Saan nga ba nanggaling ang mga lahi ng tao? Tayo ba ay nagmula sa mga unggoy, na sinabi ni Darwin? Kailan pa umiiral ang tao sa mundo? Ano ang sinasabi ng Bible sa existence ng tao? Magandang araw kapatid, isang panibagong video na naman ang inyong mapapanood. Kapatid, kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-share ang video. Maraming salamat Tio. Ngayon ay pag-uusapan natin kung totoo ba na tayo ay nagmula sa mga apes, dahil ayon sa isang geologist na si Charles Darwin, na ang tao at ang mga apes o unggoy ay may karaniwang ancestors pero hindi ito direct na sinabing nag-evolve tayo mula sa unggoy. Ayon sa Theory of Evolution ni Charles Darwin, hindi direktang sinabi na ang tao ay nagmula sa unggoy, kundi may isang karaniwang ninuno, common ancestor, ang mga tao at unggoy. Ibig sabihin, ayon sa agham, ang tao at unggoy ay magkamag-anak sa ebolusyon, ngunit hindi ito nangangahulugang ang tao ay dating unggoy. Man is descended from a hairy-tailed quadruped, probably arboreal in its habits. Charles Darwin. 2. Kailan pa umiiral ang tao sa mundo? Ayon sa mga scientific discoveries, ang mga unang modernong tao, Homo sapiens, ay lumitaw mga 300,000 taon na ang nakalipas sa Africa. Base sa mga natagpuang fossil at DNA evidence, ang mga mas naunang uri ng tao tulad ng Homo habilis at Homo erectus ay umiiral na 2 hanggang 1.5 milyong taon na ang nakaraan. Ang mga sinaunang tao ay unti-unting lumipat sa iba't ibang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng migration. 3. Ano ang sinasabi ng Bible sa existence ng tao? What does the Bible say about the existence of humans? Ayon sa Biblia, ang tao ay nilikha ng Diyos. Mababasa ito sa Genesis Kapitulo 1 versikulo 26 hanggang 27. Sinabi, "And God said, Let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the birds of the air, and over the livestock, and over all the earth, and over every creeping thing that creeps upon the earth. So God created man in His own image. In the image of God He created him, male and female He created them." Sa Tagalog at sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis, at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat, at sa mga ibon sa himpapawid, at sa mga hayop, at sa buong lupa, at sa bawat umuusad, na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa, at nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos siya nilalang niya sila na lalaki at babae. Ayon sa pananampalataya ng maraming Kristiyano, ang tao ay espesyal na nilikha ng Diyos at may natatanging layunin. Ang Biblia ay hindi tumutukoy ng eksaktong panahon kung kailan nilikha ang tao, ngunit inilalarawan nito ang tao bilang sentro ng kanyang nilikha, na may kaluluwa at kakayahang makipag-ugnayan sa Diyos.